Na nga mga kababayan at mainit-init na balita ito mga kababayan dahil Senator Trillanes mga kababayan, the former senator itself ay meron pong pasabog, meron pong matinding banat sa mga Duterte, especially dito kay kanino po? Kay Pulong. Kay Pulong na kung tawagin ngayon sa social media ng mga sambayan ng Pilipino ay Pulong de Bayot. Tama po ang narinig nyo. Kung tawagin itong kongresistang ito ay Pulong de Bayot. Dahil nga po siya ay kumukupkop na parang bakla sa isang tabi mga kababayan. Matapang lang pala ito talaga mga kababayan pagka bebengbang, no? Lumalabas ang tapang nito mga kababayan pag nabibitin sa bengbangan. Di ba nga mananaksak ito? Di ba? Kitang-kita natin yung mga iskandalo na kinasangkutan nito ni Pulong Duterte mga kababayan na kung saan ay tahasan niyang gustong saksakin yung bugaw na magbibigay sa kanya ng bengbang girls. Pero eto nga, tiklop kamot ang itlog na naman kay Senator Trillanes dahil nakantyawan siya. Okay, dito sa balitang ito mga kababayan, sa interview niya ay patunay po na si Senator Trillanes ay humaharap sa kahit na anong hamon. Pero ang sabi nga ni Senator Trillanes, bakit itong mga Duterte ay bigla-biglang naghahamon pero pagka nandyan na, umuurong ang bayag. So talagang talagang signature na. Kagaya ni Sara, sabi niya ituloy ang impeachment pero gusto niya bloodbath. Nung tinuloy na yung impeachment, tinuloy ng Senado at ng Kongreso, nawala naman siya. 'Di ba? Hindi siya umattend. Wala ring appearance dun sa mga Senate hearing. Tapos si Baste naghamon ng suntukan kay General Torre. Pinalagan ni General Torre, hindi rin naman nag-appear si Baste. Eton si Pulong recently ay naghamon sa ICI na imbestigahan siya at handa siyang umusad sa investigasyon at umattend sa mga hearing or kung ipatawag siya ng ICI. Pero nung ipinapatawag na siya mga kababayan, umurong din ang betlog. Ano ba ito? Ito ba talaga ay tatak tatak Duterte na ito? Tatak Dutae, tatak Didilis, Didishit, di ba? Ito ang patunay mga kababayan, matibay na ebidensya, na ito pala wala talaga mga ibubuga, hanggang bunganga lang pala, Ay nako, yung mga kaibigan natin sa Davao, sa Davao City, marami tayong kaibigan diyan. Pinapahiya kayo nito. Pinapahiya ang inyong dangal bilang isang Davaoenyo. Kung magkakaganito kayo kung magkakaroon kayo ng ganitong klase ng leader, mag-isip-isip po kayo mga kababayan ko, diyan sa Davao City, dahil kung simpleng investigasyon hindi nga sa pagdinig ng Independent Commission. Ito pa kayang na ito, 'di ba? Paghawak sa inyong lugar, 'di ba? Matatakotin pala ito kamot itlog lang pala alam nito 'di ba? At kaya lang palang patulan, lumalabas lang ang tapang nito pagka dun sa mga bugaw, pagka bengbangan na. Pag inonse sa bengbangan, Ito ngayon natin, yung interview ni Senator Trillanes, single dito sa kay Pulong de Bayot. Okay? Ito po, tungayan natin sa balita ni ng PRTV, Prime Media Philippines. Ito po mga kababayan, let's all watch this. Tumangging humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure or ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kaugnay ito sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control project sa Davao City. Katwiran ni Duterte, walang kapangyarihan ng ICI na ipatawag ang isang kasalukuyang congressman. Para himayin ang isyong ito, makasama natin live via Zoom si dating Senator Antonio Sani Trillanes. Magandang gabi po, Senator Trillanes. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo, kasamang Jack at kay Miss Nina at sa ating mga viewers. Yes, Senator, anong reaction nyo na inantayin natin at sinabi niya noon na handa siyang humarap pero biglang last minute ay wala, no show siya? Very typical po yan sa mga Dutertes. Magbabluff sila pero pag i-call mo, nagpo-fold At ito na naman, is one example of that. At ito, ang makikita dito ng mga kababayan natin, at sana mamulat naman yung mga supporters nila, na
yung mga pinag-aakusahan nila humaharap doon. Pero itong kanilang mga kakampi umiiwas. At ito, sabi ko nga, documented yung kay Pulong, 51 billion ang na-allocate doon sa distrito niya. Even theoretically, hindi mo kayang isiksik yung ganong karaming flood control projects doon sa kanyang distrito. Physically impossible to do that. Kaya madaling mahuli itong taong ito And yun nga, Congressman, di ba? Marami na silang yung mga parang nagbabluff. Dati si Vice President Sara Duterte, si Baste Duterte, hindi naman din humarap sa boxing match nga nila ni dating PNP Chief Danao. Pero yun nga, bakit ganun pa rin yung kataas ng trust ng publiko kahit nakikita naman nila na yes, puro bluff lang pero pagdating sa time na ay hindi naman sumisipot. Ito, doon naman sa punto na yan, I heard your conversation earlier with Congressman Ridon tungkol doon sa rating ni Sara Duterte. I agree with him, malayo pa. At 30s lang yung niya ang kanyang voter preference 30+% lang. Alam niyo nung panahon nung kay Binay noon, I think 2013, going into 2014, si Binay noon was 80+%. President in waiting na siya noon. Pero after 1 year, wala na, nag-fade na. Ganon din ang nakikita ko mangyari dito sa kay Sara. Yung numbers niya na yan, naka-max na yan maximum na yan. Kasi known product na siya 'di ba? Known na yan. Ang mangyayari nito, pag may sumibol na bagong mga muka at pag nanaro down yung list, pag nakita nyo kasi dun sa listahan na yan, ang daming mga pangalan. Hindi naman kasi magkakasabay-sabay. For example, natatakbo si Leni Robredo, Risa Hontiveros, tsaka Bam Aquino. Isa lang ang tatakbo dyan. At doon naman sa panig ng Marcos administration, for all you know, baka magsanib puwersa yan with the middle forces, yung mga pink, yung mga dilawan. Pagka ganon, pagka head-to-head yung laban, kayang-kayang talunin yan si Sara. At yun nga po, Senator, pag nagsanib puwersa yung dalawa, sa ngayon parang, sabi nyo mahaba pa, may panahon may pa, parang yung ibang analyst kasi ang nakikita nila, the only way to defeat, kunyari yung kabila, ay kapag nagsanib puwersa yung dalawang ito, pero sa ngayon parang magulo pa Napakagulo. Ano po sa tingin nyo? Yes, alam nyo, talagang valid naman yun, yung concern niyo na parang masyadong grabing dami ng factions dito sa kabilang side. Pero bunga ng pangangailangan, kagaya yung mga nasaksihan natin sa kasaysayan, nagsasanib puwersa pa rin ultimately. At ito, sabi ko nga, kung titignan nyo, kung saan nagsimula yung mga numero ng mga Duterte, sabihin mo ng after elections nung 2016, umaabot pa nga yan ng mga 90+%. Ngayon po, nandiyan na lang sila sa 30+%, and that's a good sign. Na may mga nabubulag pa rin sa kanila, pero marami nang namulat. Yun po yun. And how do you sway, the undecided? Malaki rin, 39 ba? 39% daw yung undecided. Oo, a little less than 40%. So, malaki rin yun. Kung makuha yun ng kabilang kampo, paano po sa tingin nyo na masasway po sila? Kasi magaling talaga ang kampo ng Duterte. Dahil ngayon, kung makikita mo si VP Sara, ibang-iba yung kanyang estilo, yung itsura niya. Malayo dun sa ipinakita niya nung isang madaling araw ay nagbitiw siya ng mga salitang ipapapatay niya ang presidente and all that. Ngayon, anti-corruption na siya. Yes, tsaka parang malinis, ang, di ba, maganda and all that. So, kumbaga, alam nila kung paano yung optics na kailangan ng publiko sa mga panahong ito. Alam niyo kung ako lang mag-strategize sa kabila, ipe-play nyo lang yun. Kumaga kahit paid advertisement pa yung pinakita niyang public meltdown noon, yung pinagmumura niya, tas yung papapatay niya si President Marcos, marami pa pong kababayan tayong hindi nakita yon. Kaya yun ang sinusuppress nila. Pero hindi na kasi mawawala yan nasa social media na yan. Pagdating ng panahon ay lalabas yan. Pero marami pa dyan. Ito, pwedeng itong impeachment case, ipa-file ulit sa kanya. Tapos, ito, pagkakaalam ko, within the next few days, next week, may magpa-file ho ng plunder kay Sara Duterte, bunga nung confidential funds
issue na kinaharap niya noon sa House of Representatives. Marami ho yan. I've seen this where they came from na napakataas, na talagang maraming bulag. Ngayon ho, maraming namulat. At by the day, marami pa pong namumulat. And ito may iba din tayo na partner din, Senator Trillanes. No? Ito din, isa pa sa nagsabi na handa siyang humarap pag dumating na yung time. Si Senator Bato de la Rosa na sinabi niya, sige, pag umani ICI, haharap siya. Sabi pa nga ni Robin, sasama daw siya. Pero ngayon, hindi na makita si Senator Bato de la Rosa. Ano ho ang sinasabi ng inyong sources? May alam ba kayo kung nasan siya ngayon? Ang balita ho natin ay nasa Davao City siya nagtatago. At yun na nga ang ironic. No? Itong mga ito, kay Sisiga, nasa poder sila. Talagang inapi-api nila yung mga kababayan natin. Pinagpapapatay nga ho di ba? Tapos ngayon na pananagutin sila doon sa mga ginawa nilang krimen, ayan na, nagtatago. At ito lang, liliwanagin ko lang ho sa mga kababayan natin. Itong mga ito, si Duterte at si Bato na na-issuean ng warrant, hindi po ito mga inosenteng tao ha. Tayo po narinig natin, buhay na tayo nung mga panahon na ito, na sila yung nagpatupad nung war on drugs ni Duterte na pinapatay yung mga suspected drug addicts. Suspected lang kasi hindi nga dinag-test. Pero yung drug lord na identified ng ng PIDEA at ng PNP Drug Enforcement Group na si Michael Yang, ginawang economic advisor at pinoteksyonan ni Duterte. Ito rin yung utak nung sa Farmally, yung pagbili nung Sinovac at itong mga Pogo. Pinoteksyonan ito. Doon mo makikita na hindi talaga totoong war on drugs ito. Kung hindi, gusto nilang makontrol at mamanipula ma-monopolize rather, yung illegal drug trade. At the expense ng libo-libong mga pinatay na mga Pilipino. Opo, ito, Senator, sorry partner, babalik ko lang yung kahapon na interview namin si dating DILG Secretary Rafi Alunan. Sinasabi nga niya na may mga naka-embed na Chinese sa ating politics, sa lahat ng sektor. Tingin niyo ho ba? Mga sleeper cells. Tingin niyo po ba, Senator, meron din talaga, yung sinasabi nila na chismis lang naman dati na kandidato na back ng China at posible kaya itong tumakbo sa 2028? At paano natin mamumulat yung mata ng mga kababayan natin na botante na, oy, baka itong binoboto nyo ay pro-China pala? Alam niyo po, valid yung concern ni Secretary Alunan na meron ngang Manchurian candidate na tinatawag sa 2028. At yan na nga po si Sara Duterte. Pero ito yan, dadagdagan ko lang, nangyari na yan noong 2016. Si Duterte mismo is a Manchurian candidate. At nakita naman natin yung kanyang shift sa foreign policy papuntang China. Ang dami, sinuspend niya yung Visiting Forces Agreement with the US. Hindi niya in-implement yung EDCA. Ang dami. Tapos naglagay siya ng mga transmission tower sa loob ng mga kampo ng AFP. Tapos yung pagpasok ng mga umabot po ng 1 million na mga POGO employees daw na ang dami pong mga na diyan, mga sleeper agents na pinasok ng mga panahon na yon. Sadly, nung mga panahon na yon, si Secretary Alunan ay kakampi ni Duterte, no? I don't know kung namulat na rin siya, sana naman. Pero ganon, nangyari na po yan. Kaya ang laki ng setback natin nung panahon ni Duterte dahil siya ay isang agent ng Beijing. Okay, naku, maraming salamat po, former Senator Antonio Trillanes, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Sana nga mamulat yung ating mga kababayan para makita nila sino yung mga nagtatago na pro-China po pala. Maraming salamat, Senator Trillanes. Maraming salamat po sa inyo. Ayan narinig natin ang interview at yun sinabi mismo ni Senator Sonny Trillanes IV hinggil dito sa mga tatakbo na mga pro-China sa 2028. Kaya ito mga kababayan, isang babala ito sa atin lahat na yung mga pro-China hindi na po dapat natin iboto yan. Dahil tayo po ay mga Pilipino, hindi po tayo Chinese. Tandaan nyo yan. Kailangan i-priority ng mga ihahalal natin ay ang bansang Pilipinas at sambayan ng Pilipino. Okay? Hindi po tayo ang magpapagamit sa mga kandidato ng China. Okay? Or pinopondohan ng China. Okay? So malinaw po yan mga kababayan sa darating na 2028. Kaya bilib na bilib ako dito kay Senator Sonny Trillanes IV. Dahil po, siya lamang ang talagang pinaka for the record ng mga senador
or former senator na kayang-kaya at walang takot na banggain itong sindikato ni Digongyo. Okay, rinig naman natin. Na meron talagang warrant of arrest si Bato kaya nagtatago na. Sabi nga ni Senator Sonny Trillanes, dati ang tatapang nitong mga hindorotot na to. Dati ang tatapang ng mga buwaka ng inang to. Diba? Kung pumatay sila ng tao, hindi pa naman na talagang literal na natukoy kung talagang ito ay mga pusher, ito ay mga drug lords, ito ay mga pero yung pinaka-drug lord, no, ay kinubli ng gobyerno ng Duterte noon. Pero yung mga mamamayang Pilipino, Pilipino po hindi po Chino, Pilipino. Ulitin natin, Pilipino. Ikaw na nanonood ngayon, yung kagaya mong Pilipino ang pinagpapapatay ng mga putang inang Duterte na ito. Ng mga putang inang administrasyon ni Duterte noon. Diba? Kaya kung kayo ay suportado nyo pa rin ang mga Duterte, tanga ka. Ako na mismo nagsasabi sa iyo, tanga ka, inutil ka, sinto-sinto ang tumatakbo sa utak mo. Utak lugaw ka kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes at ng kapulungan ng buong Pilipinas. Okay? Ng majority Pilipino. Kaya ako naniniwala ako kay Larry Gadon, kay Attorney Larry Gadon na pag ikaw didilis ka, bobo ka. Sandamakmak kayong mga bobo. 'Di ba? Patunayan nyo na lang na hindi kayo bobo. 'Di ba? Saan? Sa mga ganitong klase ng argumento. So hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magsama-sama po muli tayo sa panibagong reaksyon at panibagong pagbira sa mga ganitong klase ng issue at mga balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Birador Pico at your service. Mabuhay po kayo at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Hindi po ang China Pilipinas. Salamat and God bless.